Yes. So, Yes yeah. po. Okay na. Thank you. So, good afternoon po sa ating lahat. So, our training for this afternoon is about Kaiser International Health Group. Yan. So, siguro po meron ng idea po no about Kaiser. So, lalawakan ko po yung inyong idea. So, bago po ang lahat, ako po si Coach Surisa Broso Potenciana, Senior Marketing Director here in IMG and financial coach and trainer of a truly rich makers team and financial literacy advocate and crusader against poverty. So, former counter attendant po ako sa Philippine Airlines and 5 years po ako doon na customer service po doon sa airline industry. So, ito po ang aking FB page and email address and contact number. Yan. So, ang ating pong pag-uusapan ngayon is about how Kaiser works, paano ba nag-work ang Kaiser, and ano po ba yung mga benefits na yan if ever mag-avail ako ng Kaiser, and why Kaiser long-term care is level 1 investment, and last po yung ating Q&A. Yan. So, kung meron pong mga tanong, i-reserve po natin yan mamaya. Yan. So, pag-usapan po natin yung about the X-curve concept po muna. Bakit po ba mahalaga na mapag-aralan natin to? Para po malaman talaga natin kung paano natin masesecure yung ating financial pagdating po dito. So, this is a simple but very powerful planning tool to achieve financial security. It tells us that we must take care of our responsibility while building our wealth. So, habang bata po tayo, wala pa po tayong ganong savings, wala pa po tayong ganong ipon, di ba po? Pero, dapat po pala is, kahit po wala pa po tayong ganong savings, di ba? Meron po tayong big responsibility na po, di ba po? So, ang ating pong mga responsibility na yan is food, shelter, clothing, education, 'di ba po? Lahat po tayo nakakaranas po nito. Gumagastos po tayo dito. And especially po yung ating health and kung meron po tayong mga loan. So, ang sumusuporta po dito is our active income. So, isinusuportahan po nitong active income natin para tayo makakain, 'di ba po? Makapag-aral yung mga anak natin, and makabayad po tayo ng mga utang. So, dapat po yung responsibility na yan, habang bata pa po tayo ngayon, is dapat po, pagdating ng pagtanda natin, papababain po natin siya para po mawalan na po tayo ng responsibility. And yung ating pong money line is papataasin po natin siya para po ma-reach po natin yung financial goal natin, di ba po? Kasi, pagdating po ng pagtanda natin, na retirement age po, is kailangan pa rin po nating kumain. Kailangan pa rin po nating manamit. 'Di ba po? Kailangan, at most especially po yung health po natin. Talagang kailangan natin tong paghandaan, lalo na ngayon pong bata pa lang po tayo. Wala pa po tayong sakit, para po pagdating po ng retirement age natin is nakapaghanda po tayo, nakapag-ready po tayo, and magkakaroon po tayo doon ng passive income, which is money working hard for you. Yung pera naman po yung magtatrabaho sa atin pagdating ng panahon. So, sino po ba yung gusto dito na yung pera naman yung magtatrabaho? Di ba po? Siyempre lahat po tayo dito kasi yung ating pong active income is temporary lang po siya. And kung meron po tayong passive income, at least po, di ba, hindi na po natin kailangan pang magtrabaho, yung pera na po yung magtatrabaho para sa atin. And sa buhay po pala natin, is merong if. Ano po yung if na yan, Ma'am Shiriza? So, if we die too soon, ready na po ba tayo? Meron na po ba tayong naihanda para sa pamilya natin, di ba? Or meron na po ba tayong naitabi para hindi naman po sila luluha talaga ng sobrang hirap? Dapat po meron tayong gawin. Meron po tayong protection sa ating sarili, 'di ba? Kasi kung mahal po natin yung pamilya natin, is kailangan proteksyonan po natin yung sarili natin. So, ang kailangan po natin gawin is magkaroon po tayo ng instant money or insurance. And if we leave tulong naman po is mas maganda, 'di ba po? Kasi syempre makakasama pa po natin yung pamilya natin,
and marami pa po tayong mga memories na magagawa. Pero po, kailangan po pala din nasabayan natin ng living on interest or investment. Para po, syempre, kakain pa din po tayo doon, di ba po? Yung mga anak po natin is, although may mga pamilya na po, kailangan pa din po natin suportahan na yung sarili natin. Kasi syempre, mas priority na din po nila yung pamilya nila. At least po, meron po tayong passive income na doon po natin kukunin yung pambili nating mga gamot. Kaya po, importante talaga na malaman po natin kung ano po itong X-curve concept na ito. Yan. So, sana po meron pong natutunan, no? Yan. So, and then, how to build a solid financial foundation. So, paano po ba magbibuild ng solid financial foundation, Ma'am Sirisa? So, unang-una po dyan is healthcare. So, mas maganda po kung meron po tayong short-term and long-term healthcare. Kasi po, if ever po tayo magkasakit, lalo na po ngayon, pandemic, is meron po tayong magagamit, di ba? Meron pong, hindi po tayo mababaon sa utang. Di ba po? Lalo na po ngayon, pag pumasok po tayo sa ospital, itatanong po agad doon kung meron po ba tayong cash or healthcare. Yan. So, kaya importante po na malaman talaga natin kung paano ang tamang pagbibuild ng solid financial foundation. So, sunod po pala dyan is protection, which is the life insurance. So, noon po is hindi pa po ako familiar dito, hindi pa po ako ganun ka-educate dito about life insurance. Allergy pa po ako dito noon. Pero, nung naka-attend po ako dito sa seminar ni IMG, ganun po pala kahalaga na meron tayong insurance. Kasi po, most especially po, lalo na po sa panahon ngayon, di ba po? Hindi man natin hinihiling na kunin ni Lord, di ba? Pero, kung kunin, at least po meron po protekta dun sa family natin. Meron pong sasalo dun sa mga responsibility natin. If ever po kunin ni Lord tayo, di ba? Is hindi po mababaon sa utang, yung maiiwanan natin, di ba po? Kaya importante po talaga na meron din tayong protection para sa sarili po natin. And then, kung meron po tayong utang, is alisin po natin yung utang na yan. Kasi po yung utang is sumisira po yan sa bahay na financial house natin. Kaya siya po yung magiging anay, di ba po, doon sa ating financial house. Kaya importante po na alisin po natin itong utang na ito. And yung freedom po na, di ba po, pag may utang is sobrang sakit sa ulo, pag meron kang inutangan doon sa isang lugar, is hindi ka na makakapunta doon kasi baka masingil ka tapos wala ka pang pambayad, di ba? Kaya importante talaga na malaman natin yung kahalagahan talaga ng wag umutang yan. So, and then, mag-create tayo ng emergency funds. So, noon po, no, na ako po ay hindi pa po educate dito, is wala po akong emergency funds. Lalo na po nung ako'y dalaga pa, hindi ko po yan naiisip na magkaroon ng emergency funds. Pero, importante po talaga pala na meron tayong emergency funds, lalo na po sa panahon ngayon, di ba po? Hindi po tayo tatakbo kung saan para lang makakuha ng makakainan or kung mabaha, di ba po? Lalo na po nung nagkabagyo, nakaraang linggo, mabaha, lumindol, at least meron po tayong mapagkukunan ng pera kung meron po tayong emergency funds. And last na po pala yung investment. So, kasi po, if ever kung inuna natin yung investment, is maibibenta din po natin yan ng palugi. Diba po? And, imbis na kumita tayo, is nabaon pa tayo sa utang. Kaya, importante po na unahin natin yung ating healthcare. So, like a building a house, you must build from the ground to up. So, importante po, di ba, na pag magtatayo po tayo ng bahay, inuuna po natin yung pundasyon, yung pinakailalim. Para po, pag tinaasan na po natin yung bahay natin, is hindi po agad matutumba. Kumbaga, mas malalim po dapat yung pundasyon natin. Kaya, dito po sa financial house natin, is importante yung ating healthcare po talaga. Yan. So sa Kaiser po is meron na po siyang
healthcare, meron ka na din pong protection and meron ka na din pong investment. So, Kaiser Health Group, International Health Group, is an accredited po siya sa DOH, Department of Health, and registered po siya sa Securities and Exchange Commission, dated June 8, 2004. Yan. So, meron pong capital stock na 160 million. So, napakalaki po ng stock talaga ni Kaiser. So, isa po dyan sa mga board of directors namin sa Kaiser is si Ma'am Dr. Leia R. Uyolo. So, and President and Medical Director, Dr. Ramon B. Abrangan Jr. Yan. So, and ang maganda po dito, no, is nakikita po natin siya. Yan. I-search nyo lang po. Yan. Makikita nyo po. Ito po siya. Yan. So, Kaiser, ito po ang aming office is Kaiser International Health Group Incorporation. Our address is ground floor, Kings Court 1 Building, 2129 Chino Roses Avenue, Makati City. And we have also a website po, www.kaiserhealthgroup.com. Yan. So, pwede nyo po itong screenshot. Yan. Pakita nyo po sa inyong mga clients din po. So, yan. Medical directors. Yan. So, aming Kaiser officers, kagaya po ng sinabi ko kanina, yes, si Dr. Leia R. Uyolo. Yan. So, our mission and vision is we shall aim to be the industry leader in providing maximum long-term and short-term healthcare benefits to all our members. And our vision is we shall help build and secure future and wise financial foundation in coping with inevitable medical expenses each of us would one day face, especially after employment during retirement years. So, importante po talaga na meron tayong Kaiser Long-Term Healthcare kasi hindi nga po forever ang ating healthcare sa ating company. Yan. So, kaya importante po na habang malakas pa po tayo, no, i-avail natin itong Kaiser Long-Term Healthcare nito. So, Kaiser International Health Group Incorporation, so ito po is meron po kaming mga kinikaters na corporate, group, family, and individual accounts. With its various short-term plan packages that would sweeten healthcare requirements. So, ito po yung mga in-offer ng Kaiser namin. So, ito po, Kaiser Health for individual, for family, mini group, 10 to 49 members, and health group, 50 to 99 members, and meron din po sa mga 100 members and above. And meron din pong senior care plan. So, meron din pong the company offers of a one-of-a-kind HMO, which is the long-term care plan. Yan. So, Ultimate Kaiser is a 7-year paying and 13-year waiting plan. So, ito po dinisign para po sa, di ba po, kailan po tayo nagkakasakit during our retirement years. Kaya importante po na talagang maka-avail po tayo nito habang bata pa po tayo. Kasi doon po lalabas yung mga sakit-sakit natin pagdating po ng ating retirement years. So, allows individual to save during employment while still being covered by company health plan. So, kahit po meron po kayong healthcare sa inyong company, is pwede din po kayong mag-avail nitong long-term care para po pang-back up po natin sa ating retirement years. So, give and address the long-term health care needs individuals, especially after employment and retirement years. Yan. So, kagaya po ng sinabi ko kanina, for our retirement po itong long-term health care. And, para po ma-secure na po yung ating elderly life, di ba? Para hindi na po tayo mag-iisip pa since kung meron po tayong pamilya, ngayon po, 'di ba, yung pag yung tayo naman po yung tumanda na, is hindi na po mag-aalala yung mga anak natin if ever ma-hospital po tayo. At least meron po tayong kumbaga parang naihanda na po para sa ating retirement years. Yan. So, maganda po ba yung Kaiser? Ito po, Kaiser, Level 1 Kaiser Investing to provide solution to most neglected needs. So,
ito po, tayo po ito yung ngayon, which is our productive years. So, habang meron productive pa po tayo, wala pa po tayong mga sakit, mag-avail na po tayo nitong long-term healthcare. Para po, di ba, pagdating po natin ng retirement, is meron na po tayong na-save para sa retirement years natin. Yan. So Kaiser International Health Incorporation is one of the product providers of IMG, offering people as of writing the only long-term healthcare program in the Philippines. So it is 3-in-1 product that solves the three major financial needs of the Filipinos. Ano po ba yung kailangan ng Filipinos? Which is the healthcare and life insurance. Most especially, at saka meron na din po itong investment. Diba? Ang ganda po. This long-term product called Kaiser Ultimate Health Builder. So, meron po itong tatlong period. The accumulation period, the extended period, and the long-term care period. So, pag-usapan po natin yung mga period na yan. So, bago po, ito po, dito po, example po ng ating plan, 100, siya po ay 22 years old. So, 29 years old niya po, tapos na po niyang bayaran yung kanyang plan. So, for first year to 7th year, which is the accumulation period, is meron po siyang mga benefits. Yan, mamaya po ituturo ko po yung mga benefits na yan. And, extended period po, which is yung waiting period natin, which is 8 to 20th year, which is 13 years of waiting. And if ever po na 22 years old po yung nag-avail, at age of 42, tapos na po niya yung plan niya. Yan. So, meron na po siyang 1.1 million. So, okay na okay po talaga kapag bata pa po, no, na malaman po itong healthcare na ito. And then, pag age niya po ng 65, meron na po siyang 10,442,000. So, di ba, sobrang ganda po nitong plan na ito na ma-avail natin lalo na sa mga bata pa nating mga makakausap, di ba, or anak. Yan. So, meron lang pong policy fee. Yan, 500 per year. Yan. And, ito po, accumulation period, an extended period. So, kung tayo po dito sa accumulation period is paying period po ito. So, kung hindi po tayo nagkasakit during first year to 7th year, is meron po tayong long-term care bonus na makukuha. Yan, which is the 350,000. So, hindi rin po tayo na ospital, di ba? Yan, meron pong pa-bonus pa. And meron pong additional dividendo po tayong makukuha. Yan, so, ang pinakamaganda po dito is, pwede mo po itong ma-withdraw or kung gusto mo po, pwede mo rin po itong ipunin para po sa iyong retirement pa. Kasi 42 years old pa lang po siya. So, on his or her mature or retirement years at age of 65, 'di ba? Mas mag-accumulate pa po siya. Mas kasi po meron po siyang investment. Yan. So, yung 85% po ng iyong hinulog is yun po yung iyong maa-avail, yung bibigay po sa iyo ni Kaiser, yung bonus po na yan. Yan. So, kaya importante po talaga na malaman natin kung gaano yung importance ng ating edad ngayon. Habang wala pa tayong sakit, is mag-avail na po tayo nito. Kasi, if ever po may sakit tayo, meron ng possibility na ma-ignore tayo dito. Kaya, importante talaga na habang malakas pa, is mag-avail na tayo. Yan. So, during accumulation period, first year to 7th year, inpatient only. So, meron po tayong benefits dito is, unang-una is the annual physical exam to administered by an accredited services. Yan, meron pong APE, physical examination chest, x-ray, stool examination, routine urinalysis, and complete blood count. Or meron din pong ECG for members above 35 years old.
and pap smear for female members about 35 years old or as required. So, meron din pong dental benefit, unlimited check-up, yan. So, unlimited simple tooth extraction, once a year free dental prophylaxis, and recementation of jacket crowns, inlays, and onlays, and minor adjustment of dentures. And then, meron pa pong basic medical health benefits, which is accredited physician fees, specialist fee, yan. So, and yung pang-apat po is member's choice of room and board. So, nakadepende po ito sa inyong plan. So, doon po sa K100 na aking sample kanina is 1,000 per day po. Yan. So, meron po siyang, nakadepende din po sa plan, yung ating yearly benefit limit na 50 to 100,000 per year. Yan. So, waiver of installment due to death or credit life. So, if ever po kunin ni Lord, no, yung plan holder, is mawi-waive na po yung babayaran niya. For example po, dito po on the, For example po, dito po sa on the 4th year, kinuha ni Lord yung plan holder. On the 5th year, 6th year, 7th year, wala na pong babayaran yung plan holder. Kasi syempre, kinuha na nga po ni Lord, di ba? Wala na siyang kakayahan. And then, mag-aantay lang po ng maturity yung beneficiary, and then, matatransfer po sa kanya yung plan. At saka, ang kagandahan pa po dito, since 3-in-1 po siya, meron po siyang makukuha. Meron din pong makukuha yung beneficiary na kumbaga, income replacement po. Yan. So, for this plan, meron din po siyang coverage na ito po. Oh, hindi nakalagay. Yan. Meron din po itong income replacement na makukuha, which is the insurance. Yan, may bibigay po yan sa beneficiary. Yan. So, nakadepende din po yun sa plan na ating kinuha. And, next is the waiver of installment and premiums due to total permanent disability naman. So, na-disability naman, hindi naman siya kinuha ni Lord, diba? Pero, wala na siyang kakayahan na makapagtrabaho. So, ano pa din po yun? Mawi-waive pa din po siya kasi hindi na nga po siya makakapag-work eh. So, aantay lang po ng yung kanyang remaining years na babayaran is hindi niya na po yung babayaran, aantayin niya lang po yung kanya maturity ng plan. And meron pong term life insurance coverage. And po accidental death and dismemberment. So, meron din po yan, lost both hands, lost both feet, yan, meron pong kaakibat na percent din po dyan. So, ito po yung maganda, family assistance service. So, policy should be in active status and plan should have completed at least 1 year payment. So, nominated patient must be an immediate family member or a policyholder or within first degree of consanguinity. And policyholder agrees to avail only of the service of the Kaiser accredited doctors. Yan. So, yung ito po, yung family assistance, if ever po na merong na hospital sa ating family, is, pwede nyo pong i-contact yan sa Kaiser. And then, si Kaiser po is, magpo-provide yan ng, i-allow po na yung inyong family na, kumbaga, papasukin po sa hospital, di ba? Or, para lang ma-admit, yan. So, prior to discharge of the nominated patient, payment should have been settled with Kaiser. So, ito po yung maganda, no? So, if plan holder requested to pay in term basis, ito po yung maganda. Kasi if ever po na ma-hospital yung
isang family member natin and malaki po yung babayaran, is hindi po tayo dun magbabayad, which is sa Kaiser po tayo. And kung ano po yung mas discounted pa po kesa sa hospital. Yan. So, ang importante po is talagang natulungan natin yung family natin. And pwede po nating kausapin yung Kaiser kung kaya po i-term basis yan. So, nasa pag-uusap pa din po siya. So, please note that this assistance is an accommodation only and not considered as benefit of the plan. Hence, approval or denial on the ailment solely depends on Kaiser. So, nasa Kaiser pa din po yan. Kung active po yung plan natin, di ba? Kaya importante po na active po yung plan natin. Hindi po tayo maglalapse. Kailangan tuloy-tuloy po yung ating payment. Yan. So extended period na po tayo. So, dito po sa extended period, is covered na po yung ating outpatient, inpatient, yan, mga pre-existing, dreaded illness, and maternity benefits. And annual health benefit plus the additional health benefit. Yan, ma-avail na po natin yan during extended period. Yan, so, during maturity, yan, meron po tayong long-term care benefit and long-term care bonus. And additional health benefit pa po. Yan. So, kaya sobrang ganda nito kasi pwede mong gamitin now and pwede mo ring gamitin later, di ba? Kaya ito po yung mga kung meron tayong mga kung meron na po tayong mga illness, yan, pwede po yan ma-cover. Yan. So, ito po yung mga pwede nyo ma-cover during 8th year to 20th year. Yan. So, ito po, PhilHealth. Sasabihin po sa amin, no, meron naman akong PhilHealth. So, okay naman po yung meron tayong PhilHealth. Diba? Your PhilHealth benefit is integrated with Kaiser. So, once admitted, you will be advised to file your PhilHealth reimbursement form kasi po ibabawas po yan. Yan. So, the PhilHealth reimbursement due shall deduct from the total hospital bill. So, kung meron po tayong PhilHealth, is ilagay po natin yan sa ating application form. Yan. So, para po mabawas po if ever po na ma-hospital tayo. So, Kaiser members without PhilHealth membership shall shoulder and pay with the corresponding portion of PhilHealth. Yan. So, si PhilHealth po is hindi po niya talaga lahat babayaran. Discounted lang po tayo dito. Kaya, kung meron po tayong PhilHealth, mas maganda po, di ba? At least, meron pong discount pa din. Yan. So, pero po, mas maganda din po, meron tayong Kaiser. Kasi, hindi po tayo mag-aalala kung saan po tayo kukuha ng pambayad ng hospital bill natin. So, meron po, the owner shall be given grace period of 30 days or 1 month to pay the due installment. So, for example, hindi ako nakabayad ngayon, nakalimutan ko. So, meron pong 30 days na binibigay sa atin si Kaiser. Yan. Para po hindi po siya makonsider as lapse. So, benefits may be provided to the member only after due installment paid. So, meron pong reinstatement, which is update and redate. So, ano po yung update? So, member will pay the premium due all the missed months, surcharge of 1.5% per month or 18% annum from the date of each unpaid installment. So, kaya po wag natin ipapa-lapse yung ating plan. Yan. So, ito po, kung update naman, paano yan, Ma'am Sheliza? Hindi ko talaga siya kayang nahulugan ng ilang months. So, ito po, pwede nyo naman po siyang reinstatement, which is i-update nyo po yung inyong plan. Babayaran nyo po lahat ng mga na-missed and meron pong mga surcharge lang. So, yan. So, kung ilang months na po kayong hindi nakahulog. Yan. Para po, matuloy-tuloy po ninyo yung inyong plan. Ito po yung maganda is, meron pa ring chance na maituloy yung ating plan. Hindi agad-agad mawawala. And redate,
member will only pay the premium for the month but the maturity period will be moved. So, ito po yung redate naman po is, for example po, ngayong siguro mga 5 months na akong hindi nakahulog. Malaki-laki na yung aking babayaran. So, hindi ko siya kaya, Ma'am Shiriza. So, pwede po nyo i-redate. So, ang babayaran nyo lang po is yung monthly payment nyo ngayon. So, for example po is yung K100 po ninyo na plan is 5,882 monthly. So, yung 5,882 po lang yung babayaran nyo. And then, add lang po ng 300 pesos para sa yun po sa processing fee natin. So, requirements, yan. So, surrender of lap contract, yan. Accomplish or reinstatement application form and settled statement fee na 300 pesos. And can be done within 2 years of the first unpaid due date. So, ito po, no, hanggang 2 years po binibigay sa ating palugid ni Kaiser. 'Di ba? Kung hindi pa po natin kayang ngayong month, pero po mas maganda po na maging active kasi 'di ba? Para naman po ito sa ating future. So, the member shall be considered a new applicant subject to pre-existing condition and purposes and of contestability of insurance coverage and to any other requirement for a new applicant and membership in effect at that time. So, makukonsider po tayo as a new applicant if ever po na ma-redate natin yung ating plan. So, yan. So, Kaiser shall cancel the contract without need of notice the owner if he fails to reinstate within prescribed period. So, kunwari po 2 years na, hindi na talaga nabayaran. So, mawawala na po yung ating plan na kinuha. Kaya, habang hindi pa po 2 years, is talagang kahit po i-redate natin. Yan. Kasi po sayang po yung ating mga nahulog po doon. Upgrading of the plan and mode of payment. Plan can be upgraded within 30 days after its effectivity date. So, fill up the amendment form, pay and add installment corresponding to the updated plan, and mode of payment can be upgraded anytime after completion of its respective cycle. So, if within 30 days after purchase, so kailangan lang pong mag-fill up ng amendment form, yan, payment the additional installment due to corresponding to the amount of updated mode of payment. So, if beyond 30 days naman po, after natin i-purchase, fill up the amendment form, payment the processing fee 300, computation and dues based on the desired mode of payment. So, kung gusto po nating i-upgrade yung ating plan, di ba? Pwede po. Pero po if gusto po nating i-downgrade yung ating plan is hindi po pwede. Yan. So, Kaiser Accredited Hospitals, pwede nyo po yung makita sa ating website which is the www.kaiserhealthgroup.com or pwede nyo pong tawagan sa Kaiser 24/7 hotline. So, yan. So, makikita nyo po dito yung aming cellphone number dito sa kaiserhealthgroup.com. And ito po yung mga plan na minimum po dito. So, 10 to 40 years old, which is the 88 pesos per day lang po yung itatabi natin. Meron K45 po ang tawag namin dyan, plan, K45 plan. And pwede po ninyong taasan pa kung magkano po yung kaya ng budget nyo. Yan. So, and kung 41 to 50 years old naman po, which is K60, yan, 117 pesos per day lang po ito na isi-save natin para po sa ating future is 3529. Yan. And ito pong 51 to 60 years old is pwede pa rin po silang maka-avail nito, which is 4412 monthly po. Yan. So, yan po. So, ito po, si Mr. Save Early, open an account with Kaiser and Invest. Yan. Ang kanya pong inabil is yung 88 pesos per day po na 2647. Yan. So, yung 2647 niya is annual payment. Yan. Discounted po siya ng 2 months doon. So,
since nag-save po siya ng maaga, pagdating niya po ng 28 years old, di ba? 28 years old, tapos na po niya yung plan niyang bayaran. So, naghintay lang po siya, no, ng maturity. So, at age of 42, meron po siyang 524,000. And then, pagdating po niya ng 65 years old, meron po siyang 4.6 million. So, napakaganda po talaga na makapagsimula tayo habang bata pa po tayo, habang maaga pa. Pero, since yung isa po pong kaibigan, sabi niya, bata pa naman po ako, kaya ko pa yan, sa susunod na lang. So, ito po yung kanya, 29 years old na po siyang nag-start. So, parehas po sila ng plan ni Save Early. So, ang kanya pong plan, natapos is at age of 36. Pero, ang difference po nilang dalawa is napakalaki. 'Di ba po? Nawalan po siya ng mahigit 2 million. Kaya importante po talaga na habang malakas pa, habang maaga pa, is mag-avail na po tayo nitong Kaiser na po. Yan. So, start na po tayo agad. 'Di ba? Ang laki po ng difference. Ang laki po ng nawala. Yan. So, paano po ba payment dyan sa Kaiser? So, over-the-counter deposit or bank transfer to any ING bank accounts. Ito po yung aming mga bank na pwede nyo pong transfer dyan yung inyong payment. Pwede nyo po itong i-screenshot. And mas maganda po kung bills payment po yung ating i-avail. So, yan. Pero kung wala po, yan, pwede nyo po dyan i-deposit. And then, upload the proof of payment. Yan. A-assist po kayo ng inyong mga coaches na nag-invite po sa inyo. Yan. So, Kaiser Clinics and Diagnostic Location. Meron po kami sa Makati, Cebu, Mactan, Cebu Seaside, Cebu SM City, and dami pa po yan. So, sa Rosario, Cavite, SM San Pablo and Santa Rosa, SM North EDSA, Robinson's Galleria and Ermita. Kaya po, maganda po dito, no, na kasi meron kang sariling clinic. Yan, in Batangas, Cagayan de Oro, Davao, and more. So, ito po yung maganda, no, na nag-avail po tayo ng Kaiser natin is, meron po tayong OPMS na mau-open natin. Yan. So, meron po tayong, ilalagin lang po natin dyan yung ating email address and yung password po na ibibigay sa inyo. Yan. So, ayan po yung ating website, yung kaiserhealthgroup.net. Ito po yung, pag binuksan nyo po yan, nandyan po yung inyong plan, yung inyong pangalan, kung kailan po ang inyong next due date, kung magkano po ang inyong babayaran, yan. And nandito po lahat, downloadable po lahat ng ating mga kailangan. Yan. Including yung mga naibayad po natin, nandyan po yan. Downloadable po yan. So, ma-access po natin yan anytime, anywhere. Diba? Kaya po maganda po talaga. Yan. Makikita din po natin yung mga benefits na yan. So, Kaiser Certificate, full payment and Visa card. Ito po yung isa po sa mga excited po ako na makitang certificate, no, na maka full payment, no, after yan, ma-avail na po yung certificate na yan. Tapos mo ng yung iyong plan. And meron ka pong makukuhang Visa card. Yan. So, final test of a good healthcare. Dapat po use for now, which is meron po siyang short-term healthcare. Use for later, meron po siyang long-term healthcare. And meron din po siyang life insurance and money growth, which is meron din pong investment. Dapat po meron 4 cornerstone tayo if ever gusto po nating mag-avail ng healthcare naman. So, bakit po ba si Kaiser is yung level 1 of investment? Kasi po, medical cost doubles every 5 to 7 years. Ngayon pa nga lang po, di ba, ang mahal-mahal na po talaga ng mga hospital. Di ba po, magkasakit. Kasi po, dagdag pa po yung mga PPE na yan, di ba, sa gagastusin. Kaya, mas maganda po talaga na paghandaan po natin. And a lot of sick people die, not because there is no medicine, but because of no money. Yan. So,
Kaya po, habang malakas pa tayo, mag-avail na po tayo. And majority of the Filipinos that don't save money for their future healthcare needs. Totoo po yan. Noon, siguro po kung hindi ko po nakilala si IMG and tinuro po ito sa amin, is siguro baka po kasama ko dito sa future na walang healthcare, na hindi iniisip yung para sa future kasi bata pa. Dapat po pala hindi ganon. Paghandaan na po natin habang bata pa tayo. You cannot bring with you the healthcare benefits provided by your company when you retire or resign. Totoo po yan, no, na habang nagtatrabaho po tayo, mahalaga po tayo sa kanila. Yan. Pero, kung matanda na po tayo, hindi na po tayo makakapagsilbi sa kanila, sa company natin, magre-resign at magre-retired na po tayo doon. Pero, hindi pa rin tayo nakasimula. Kaya, hindi rin natin madadala yung healthcare na yon pagdating ng pagtanda natin. 'Di ba? Kasi, sino ba namang gustong gumastos ng healthcare, 'di ba? Pagdating ng retirement years. So, wala na pong HMO na nagko-covered ng 61 and up na merong ganito. Kaya, avail na po tayo habang pwede pa po tayo. So, most people rely on their children, sell properties, borrow money for their medical needs during retirement. So, ito po, wag po tayong sumali dito, no, na magre-rely po tayo sa ating anak, yung mga naipundar po natin kung tayo OFW, yung mga properties natin, ibebenta pag tayo nagkasakit, di ba? And, manghihiram ng pera para lang meron tayong medical needs, di ba? Kaya, habang bata pa po, habang kaya pa po, mag-avail na po tayo nitong Kaiser na to. So, majority is personal bankruptcy during medical crisis. Pagpasok po natin ng hospital is mayaman po tayo. Paglabas po natin, bankrupt na po tayo kasi naubos na po lahat doon sa ating kumbaga yung bills natin para sa hospital. So, yan. So, thank you po and sana po meron po tayong natutunan. So, yan. Stop share po ako.